Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Dr. Arroyo, salamat po na marami. Kay Engineer Hermes Dorado, sir, salamat po. Natuto po ako sa inyo ngayong araw na ito. Nakumpirma ko mismo, no, na yung mga text lang na dumarating sa amin ay kinumpirma niyo po ngayong araw na ito sa harapan naming lahat. Ako po ay palagi niyong naririnig na nagsasalita sa radyo or palagi na interview sa TV. Yung mga pinahayag ko po dati o sa mga nakaraang araw ay hindi ko na uulitin ngayon dahil narinig na po natin ito sa ating pong the speaker before me has spoken already at ito po talaga ang aking nararamdaman. Personally po as the daughter of Sultan Jamalul Kiram III. Now to give you po an update, no, ito na pong present na nangyayari ngayon. Ito pong standoff na to ay nagsimula February 11. Ang ating pong pakay ay hindi po girahin ang sarili nating pagmamayari. Ang ating pong pakay ay magpakita ng presensya at tumira ng mapayapa sa ating pong sariling lupain. Ngayon po, ang tanong, masama po ba na pagkatapos mag-expire ng term ng iyong taga-renta lamang, masama po ba na, hindi po ba karapatan ng may-ari na hindi na i-renew ang renta? Mahaba na po ang palugit na ibinigay. 1978 pa po, nag-expire ang lease agreement over North Borneo. Or mas kilala po natin as Sabah. 1978, anong year na ho ngayon? Isang taon pa lang po ako noong 1978. 35 years old na ho ako ngayon. Ang amin pong tinitirahan ay 280 square meters lamang. Ang aming pong pagmamayari, kami ho ay Pilipino, ang Sabah po na teritoryo ng Pilipinas ay 37,000 square miles. Ang 37,000 square miles po ay napakalaki para tirahan po ng isang pamilya. Hindi ko maintindihan kung bakit more than 100 years, no? Naglaps na, 1978, hanggang ngayon, gusto na po natin kunin kung ano po yung para sa atin. Tama na po yung I don't know what's the right word, no? Pero parang pinagbigyan na po natin sila for more than 100 years. Hindi na po natin kailangan payagan pa na ang dayuhan, Malaysia, ang makinabang po sa dapat sanang tayong mga Pilipino ang nakikinabang. Hindi naman po lingid sa kaalaman nating lahat kung gaano po kahirap ang buhay na tinatahak natin. At tama na po ang pagiging sunod-sunuran sa kung sino mang dayuhan. Ngayon po, it has come to my realization that Sabah is not just the Philippines issue. Kung sinasabi po ng gobyerno ni Aquino that meron pong conspirators kami dito, tingnan po natin maigi. Sino ho ang nag-conspire para pahirapan ang taong bayan? Now, we have so much wealth in Sabah na dapat sana ho tayo ang nakikinabang. Naratigtiis po ng mga namuno sa gobyerno, maghirap tayo to protect the interest of Prime Minister Razak rather than to protect the interest of its own people. Minsan, sana hindi na lang ako Pilipino kung ganyan lang din ang ating mga leaders. Ngayon po, February 11 nangyari ang standoff. February 16, sinasabi po na sila ay February 16 was the first day po that we met people from Malacanang. 16, 17, 18 po, the armed governor went to our house at pinadala daw po siya ng presidente.
Nung gabi po ng 18, bumalik po si Mujib Hataman sa aming bahay. Kasama po ako sa pakikipag-usap. During our discussion, nag-flash po sa TV ang news. At sinasabi po ni spokesperson Valte that it is not known to Malacanang that an emissary was sent. So what was Hataman doing in our house talking to us? Pero kung emisaryo at emisaryo lang din naman po ang pag-uusapan, hindi naman po act ng isang emisaryo ang pinakita ni Mujib Hataman. Sapagkat siya lang po doon ay nagpunta sa aming bahay para sabihin na malapit siya sa presidente, siya ay isang Muslim, so kami ay Muslim, baka pwede kami magkaintindihan. But ang ginawa niya ay ipinakita niya lang sa amin kung ano po, sa akin personally, kung ano po ang pwedeng kaharaping charges ng aking ama dahil sa pangyayaring ito. Emisaryo po ba ang matatawag? Anong ganong klaseng makipag-usap? Ano po? Ngayon po, palagi natin naririnig sa news na pinadalan kami ng emisaryo at matigas daw ang aming ulo dahil hindi po kami sumusunod. Ang aming pong gusto ay usapan. At ayaw po namin ng dikta. Dikta po ang binigay sa amin instead na makipag-usap. Ang dikta po ay i-pull out bago kami kausapin. Ngayong pangalan po na nagkakamatayan na ang mga tao na nasa North Borneo o nasa Sabah, hindi na nga kami kinakausap. What more po kung umalis na sila doon? Ano pang ayoko namang hindi naman to sa pang-hostage, no? Pero ang mga tao po natin na nasa Lahad Datu ay handa pong harapin ang kamatayan. Handa pong isakripisyo ang kanilang buhay. Alang-alang po sa kapakanan ng mamamayang Filipino. Hindi na po natin kailangan payagan na ang dayuhan ang makinabang sa dapat na tayo ang nakikinabang. Now, yung mga emisaryo issue na yan, tapos na po yan. Dahil obviously, wala pong naging epektibong emisaryo. Kung efficient or effective po sana ang mga emisaryong ipinadala, lives has not been lost. Buhay pa po sana ang mga ibang kasama natin na nasa Lahad Datu. At more so, hindi po sana nagkandamatayan o namatay ang mga civilians or mga locals na nagkatrabaho po sa Sabah. Ilang araw po ang lumipas, napakasakit ng mga naririnig nating salita from our President and from the people around him. Gusto po nating isipin na the President is getting an ill advice. Na sana po, tignan niya yung mga nakapalibot sa kanya. Hanggang sa dumating po yung we called for ceasefire. Dahil na rin po ito sa panawagan natin sa United Nations na mag-intervene na po dahil wala pong kahit sino ang pwedeng makapasok sa Sabah. At nawalan na rin po tayo ng pag-asa that our government will be in support of us in protection po of the people in Sabah. So we appealed po for an international intervention. And the UN po made a statement through the Secretary General, Ban Ki-moon, calling po for sobriety. Doon po sa communication na ipinalabas niya. So with that po, as tugon po doon sa panawagan na yon, the Sultan of Sulu po called for ceasefire, a unilateral ceasefire, hoping that Malaysia would reciprocate. But then hindi. Tuloy pa rin po yung pangbobomba, tuloy pa rin po yung excessive use of military force na hindi po pala dapat, Dahil 200, mahigit 200 lamang po ang kanilang hinahanap, ang kanilang gustong paalisin sa Lahad Datu, ang kanilang gustong hulihin.
Subalit ang mga pinadala nila, ang pinadala ng Malaysian authorities ay bata-batalyon na ground forces, may air force pa, at binobomba po ang lugar ng Lahad Datu kung saan marami yung naapektuhan na civilians. Bata, buntis, matanda, lahat po apektado. At bukod pa dito yung naval bombardment. Again, the UN made again another communication. Pinatawag po niya ang permanent member ng Malaysia to the United Nations and asking that permanent representative to call for to resolve this issue as soon as possible in a peaceful manner. Well, natapos na po ang term ni Prime Minister Razak. 2 days before his term ended, grabe po ang bombardment na ginagawa sa Lahad Datu by the Malaysian authorities. Grabe din po ang indiscriminate firing po ang ginagawa ng mga nasa ground troops. And nung natapos po ang term niya, ngayon po ang ating pong balita galing po kay Raja Muda that the Raja Muda and his people are safe sa awa po ng Diyos, ngunit marami pong kababayan natin ang nagbuwis ng buhay na naging biktima po ng massive military force, excessive military force that Malaysian authority did in Lahad Datu. Tapos na yung term ni Razak, hindi na po ganun kalakas ang pagbomba at siguro po konti-konti nadidinig ang ating panalangin. Kahapon po ay nagpatawag po ang DILG Secretary ng meeting through my uncle. But as to what was discussed, hindi pa po ito inilalabas. Hopefully po, yung intention of that meeting ay maganda at para po sa kapakanan ng nakararami. Well, sinabi rin po doon that marami pong intriga yung lumalabas, no? But I would just like to assure everyone that that meeting po ay pinagpaalam po with the permission po yan of Sultan Jamalul Kiram III. Dahil palagi po natin sinasabi sa simula pa lang, ang gusto lang naman po natin mangyari at naniniwala po tayo na sa pamamagitan po ng pag-uusap, maayos po ito ng mapayapa. Marami nagko-comment na ngayon lang, marami ng buhay ang nabuwis. Pero pagbigyan po natin yung magandang gesture na ipinakita na sana po ay manatiling maganda at para sa interest po ng taong bayan. Well, ang masasabi lang natin good luck po doon sa ito po ay first official step, first official talk na naganap from the side of ours, the Sultanate of Sulu, at side po ng ating gobyerno. Sinasabi po kanina, no, na noong 1987 daw, dinap na talaga ng gobyerno ng Pilipinas yung issue on Sabah, yung claim po natin. Pero we have two rights po to claim. Yung na-drop lang po doon ay sovereignty rights. But we still have the proprietary rights in which every Filipino po could benefit. Na sana po, no, sa laban na ito, palagi po sana kayong, palagi niyo pong isipin na ito po ay hindi laban lamang ng Kiram, nor the Sultanate of Sulu. Ito pong labang ito ay para po sa sambayan ng Pilipino. Ang hirap po ng pinagdaanan natin. Kung pera lang po ang gusto ng Kiram or ng Sultanate of Sulu, matagal na pong wala na nagsalita about this issue. Nung sinasabi nga po kanina ni Engineer Dorado, yung August 21, 1983, hindi po kayo na po ako na. Noong 1983, the day of infamy,
Well, ako po ay nag-thesis nung mga 15 years ago. And doon po sa aking thesis, sa mga ganitong panahon, 1983 to 1987, o sabihin na natin hanggang 1990, isa lang po yung hindi ko talaga makalimutan sa pag-i-interview ko at paghahanap ng kasagutan. My thesis po was about the genealogy of the Sulu Sultanate and its relation to the Philippines' claim to Sabah. Dahil po sa maraming existence ng mga Sulu Sultans, which I think will never be an issue now. Doon po sa paggawa ko ng thesis, isa lang po ang hindi ko makalimutan. That my dad, I discovered po that my dad was offered. And the words po, sabi ng aking uncle, because he's a witness to that, is that, boss, just sign this pertaining to the dropping of the claim po. And you could be the next president of the Philippines with this amount of money. You know what my dad did? Tinap lang daw niya po sa likod yung tao na yon. Pwede ko ba sabihin ko sino? Hindi na. Tinap lang daw niya po. Basta yung mga panahon na yan, tingnan niyo na lang kung sino yung mga powerful people during those times. Tinap lang daw niya po sa likod at sinabi niya, pare, it's too heavy. I cannot carry that. Nakakapanindig po ng balahibo kung maririnig mo ang iyong ama uttering those words. Prinsipyo po ang pinaglalaban dito. Now, 2 days ago, I heard the same, not exactly the same, but you know, in concept, medyo pareho. When somebody po told me that I have to be clever, I said, hindi po natin kailangan maging clever. Ang kailangan po natin, manindigan sa prinsipyo. Before I end this po, gusto ko pong manawagan sa lahat, no? Na panatiliin po natin mulat ang ating mga mata at ang ating kaisipan. Sa lahat po ng nangyayari at galaw ng ating gobyerno patungo po sa issue na to. Because what we believe, I personally believe po, na this issue has not been resolved in the past, nor it will be in the future. Now na po is the time to get what is ours. And meron po akong isang tausug song, no? But ipapa-translate ko na lang kay Uncle Abe, na talagang every time I hear it, ang sakit po ng puso ko. Dahil alam niyo po, ang hindi po lingit sa ating kaalaman kung gaano po kahirap ang buhay in the southern part of the Philippines. How many days ago I went to Tawi-Tawi? Pag-apak ko pa lang po, pagbaba ko pa lang po from the plane, at pag-apak ko pa lang po sa lupa ng Tawi-Tawi. Naging emotional ako, totoo. Dahil with the status that we have, with the status of our family now, we cannot give something to our people except po itong pinanghahawakan nating prinsipyo na kailangan na pong maibalik kung ano po ang para sa atin. Kasi po, ito po ay para sa taong bayan. Ang Kiram po ay administrator lamang. So to end this, payagan niyo na po ako kahit na pangit ang boses ko. This is a tausug song po. Yung the meat lang of it. And it says po, Kinyalawag ko kasanyangan, I'm finding happiness, contentment hakula ko kalasahan, in my homeland, in my beloved homeland. Unong bahain kasungan, But where did the future is in store? bangbiyain niin parasahan, If life goes on like this, masigpitin kabuhianan, it's hard to find survival sandalan sin kasigpitan, as the foreground of our difficulty. lupa su kalasahan. Beloved Sulu. Yun po, inaalay ko po yan para po sa mga nagbubuhos ng buhay nila na nasa lahat dati. Salamat po na marami.